Grocery time na naman kami ni Papa Al. After lunch nga kami umalis. Iniwan na nga namin ang 3 bata para walang maligalig. Dayan nga, puro pagkain nga ang pinang-grocery namin para din naman to sa kanila. Parang kaka-grocery nga lang namin nung first week of August Pagtingin nga namin ng ref wala nang laman, wala na silang makain, wala nang merienda. Kaya ayan, sabi ni Papa Al, mag-grocery na nga daw kami. Damihan na din namin ng bili kasi magpapasukan na, pangbaon din nila sa school yan. Bibili pa sila sa labas, diba? Mapapamahal pa. Yan nga ang ganap mga sisi ko. Bago nga kami umalis ni Papa Al, nag-car wash muna siya ng sasakyan. So, diba? Sipag yan. Ayun daw ang pambayad sa pang-car wash, kaya siya na lang ang gagawa. Tanghali ang tapat niyan, ang init-init. Diba? Kasi sabi ko nga sa kanya kanina, after lunch kami aalis para busog na kami bago umalis. Hindi na kami kakain sa labas kasi nga magtitipid kami. Tayo na nga mga sisi ko, nandito na nga kami sa grocery store. Tapos mga pagkain lang naman yung pinamili namin kasi wala namang merienda yung mga bata. Naalala ko nga, konti na lang yung diaper ni Sia, kaya binilhan ko na din siya. Sa gabi lang naman nagda-diaper si Sia kasi sa araw tinitrain ko na siyang umihi. Ayan nga, kumuha na ng madaming bread pan si Papa Al kasi paborito yan ni Sia. Sabi ko nga kay Papa Al, kumuha na din siya ng stick. Kasi yung stick ko na binili namin nung nakaraan, 1 linggo pa lang, ubos na agad. At yan nga din ang request ni Kuya Jeyo at ni Ate Joycel, yung yogurt, kaya bumili na din kami. Nakita ko nga din yung inipit. Sabi ko nga kay Papa Al, kuha na rin siya ng inipit at gusto din niya ni Sia. Si Sia kasi masawain sa pagkain. Paulit-ulit yung binibili mo sa kanya, inananawa siya. Pero may pagkain talaga siya na pag gusto niya, gustong-gusto talaga niya. Tayo nga mga sisi ko, habang nagbo-voice over ako, nagbo-voice over din si Sia, tinutulungan ako. Bumili na nga din pala ako ng Domex kasi mauubos na yung panlinis ng CR namin. At tayo na nga mga sisi ko, nakauwi na nga kami. 4 na nga kami nakauwi niyan kasi nabili pa kami ng ibang gamit sa school nila Ate Joycel na kulang. Kasi next week, pasukan na. After ko nga magpahinga, binuksan ko na nga yung mga pinang-grocery namin at ilalagay ko na sa dapat paglagyan. Kaya naman si Alexia, hindi magpapatalo. Abay, maghahalukay din siya. Di pa nga ako tapos sa aking gawain. Nakita ni Kuya Jeyo yung yogurt, kaya kakain na daw siya. Kasi pag si Alexia at si Kuya Jeyo, pag nag-grocery kami, pagdating sa bahay, tutulungan nila ako. Ewan ko ba kung tutulungan magkalat o tutulungan magligpit. Ito kasi si Kuya Jeyo, pag nagmerienda mayat maya. Pero hindi naman tumataba. Sabi niya sa akin, Mama, more merienda pa. Diba? At ayan na nga, kumakain na si Kuya Jeyo ng yogurt. Sabi ko nga isubuan niya si Sia. Ako kasing bigyan si Sia ng buong yogurt kasi hindi niya inuubos. Nasasayang lang. Ayaw naman kainin ni Kuya Jeyo. Kaya sabi ko kay Kuya Jeyo, share na lang sila sa isa. Si Sia kasi tikim-tikim lang yan. Pero pag nagustuhan niya, saka yan kakain ng madami. Yan nga yung lagayan nila ng pagkain. Diba, kakaunti na ang laman. Pupunuin ulit natin yan. 1 linggo lang, ubos na yan. Ayan nga si Sia, umiinom na ng tubig. Gusto niya uminom ng tubig dyan sa didian na yan. Bibi nga ang tawag niya dyan Kaya pag naghahanap yan ng water, sasabihin niya, Mama, Bibi, akala mo kung anong hinahanap niya. Yun pala, yung didian lang niya. Ay, nako naman talaga Sia. Minsan nakakatuwa na nakakainis. Ganyan talaga yun si Sia. Pag may nakitang camera, gustong haharap sa camera. Camera lover yan. Tingnan mo naman ang itsura, pawisan na. Tapos tinanggal na naman niya yung ipit niya. Lagi ko ang iniipitan yan, maya-maya, wala na sa buhok na. Tapos ganyan ang itsura niya, parang walang nanay na nag-aalaga sa kanya. At ayun nga si Kuya Jeyo, tapos na nagmerienda ng yogurt, abay naghahanap pa ng ibang merienda, hungry pa daw siya. Diba? Sabi nga ni Papa Al, kumain na daw siya ng kumain ng gusto niya para tumaba siya. Abay hindi naman tumataba, ewan ko ba kung saan niya dinadala yung kinakain niya. At ayun nga si Sia, nagmimerienda din, abay nakaupo pa sa upuan ko. Tapos naghahanap pa siya ng ibang makakain niya. Diba? Di aalis yan hanggat di ako matatapos dyan. Sabi nga ni Kuya Jeyo, tutulungan daw niya ako maglagay sa ref ng mga dapat ilagay. Sabi ko nga kay Kuya Jeyo, ako na kasi pag siya ang maglagay basta na laang. Sabi ko doon na sa kwarto, manonood na lang sila ng TV doon. Abay si Sia hindi nakikinig hanggang sa paglagay pa naman sa ref, nandoon din siya. Nakikisali. Sabi ko nga sa kanya, pumunta siya ng kwarto at nandun si Kuya Jeyo at si Ate Joycel, doon na siya magkukulit. Nang matapos na ako sa aking gawain, umaalis naman siya pero bumabalik din. At ayan na naman nga si Sia, bumalik na naman dito at magkukulit na naman. Ako talaga naman si Alexia. Sabi ko nga
nga kay Papa Ali, 4 na fresh milk na ang bilhin niya kasi 3 na silang nainom. Ilang araw lang ay mauubos na yan kasi umaga at gabi sila umiinom. Bumili na nga din kami ng tsaki para pambaon ni Kuya Jeyo sa school. Isang box na Minute Med para naman kay Ato Joyce. Si Alexia naman kasi hindi masyadong mahilig sa mga ganyang drinks, patikim-tikim lang siya. Minsan nga pagbibigyan ko siya ng isa hindi pa niya nauubos kaya binabalik ko na lang sa ref. Pero pag nakikita ni Kuya Jeyo, inom na. Sasabihin lang sa akin ni Kuya Jeyo, Mama, hindi ubos siya, kaya kanya na daw. O diba? May taga-ubos. Yung delight naman, ipang merienda naman nila sa hapon. Katapos nila kumain ng biskwit. Maganda kasi yan, delight. Sabi nga nila maganda daw kasi ang may probiotic. Kaya delight na lang binibili ko or Yakult. Maganda daw kasi yun sa tiyan. Kaya na nga yung Minute Maid ni Ate Joycel, nilagay ko na din sa rep. Munti ko pa nga makalimutan. Shoutout pala sa mga nanonood ng mini vlog ko. Thank you sa suporta. Sana'y patuloy nyo kaming suportahan. Kaya na nga yung laman ng ref namin. O, diba? Puno na. Ilang araw lang yan. Ubus na din yan agad.